Forgive us, O God. Cleanse us, make us worthy to receive Thy word this morning. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Okay, tayo po, may be seated. Mamaya na lang po natin i-recognize ang ating mga kasama sa live stream. Amen. Oo. Okay, salamat sa Panginoon. Ang title ng mensahe natin ngayon is The Poor Widow Giving. The Poor Widow Giving. Amen? The Poor Widow Giving. Amen. Oo. Maraming mga widow rito, no? Tingnan natin mga widow. Si Nanay Biring, si Nanay Paz. Pwede pa kita yung mga widow. Patingnan natin. Nakakatuwa sila eh. Dito sa Biblia sila eh. Si Nanay Nele, si Nanay Biring. Si Ma'am. Hindi kayo nagbigay ng pangalan. Mama ni Ma'am Jemas. Si Ma'am James, widow. Yun, sino pa ba? Meron dyan widow sa kabila. The poor widow. Hindi po sila poor widow. Sila ay mga rich widow. Kaya kung may kailangan kayo, kontakin nyo lang ang ating mga rich widow. Kaya pinatayo ko sila. Pag mayroong kayong kailangan, contact them. They are rich. But in the Bible that we read today, this is the poor widow. Nung unang panahon, pag ikaw ay isang widow, ibig sabihin kaya poor widow, kasi during the time ay mayroong mga persecution. Ang kanilang mga asawa na mga mananampalataya ay pinapatay because of persecution, great persecution in churches. Kaya nga, mga kapatid, naging widow. Kaya wala na silang resources. Oo. Kaya nga sila ay naging poor. Yan. So, we are going to study the giving of the poor widow. Amen. No. Her giving was recorded in the gospel. Amen? Wherever we read the gospel, nandoon nakasulat ang poor widow. Amen? This poor widow was not significant person. Hindi po siya kilala katulad ng mga politician. Hindi siya mayaman. But Jesus impressed her giving. Sinulat ng Panginoong Hesukristo ang kanyang giving. Amen. Kaya makita natin, kapatid, no, hindi po yan ang widow woman, hindi po yan kilala doon sa Church of Jerusalem na pinapastoran, no? Makita natin, hindi yan kilala sa simbahan. But this morning, we are going to study how this giving of this poor widow, which the Lord God so impressed. Amen. Namangha ang Panginoong Hesukristo sa kanyang pagbibigay. Amen. Dito po sa ating kasaysayan na ating binasa, ilang verses lang po ito. Ang kasaysayan na sinulat. No? Inilagay niya, binigyan niya ng halaga ang pagbibigay ng isang mahirap na balong ito. O, makita natin sa verse 41. And Jesus sat over against the treasury. Amen. Umupo ang Panginoon sa tapat ng treasury. Ano yung treasury? Iyan po sa templo, mayroon po silang hulugan. Naguhulog sila doon. Mayroon silang offering box doon sa templo, at doon sila nagkakaloob
No? At nakaupo ang Panginoon habang sila nagbibigayan at pinagmasdan ng Panginoon ang kanilang pagbibigay. Mga bawat kaloob ay inoobserbahan ng Panginoon. Nakamasid ang Panginoon sa kanilang pagbibigay. Nakatingin ang Panginoon doon sa offering box. Amen. Kaya nga, sa ating pagbibigay, nakatingin ang Panginoon. Nakamasid ang Panginoon. Kaya, mga kapatid, huwag tayong basta-basta magbigay lamang. Amen. See to it na ating pagbibigay ay tamang pagbibigay kasi ang Panginoon ay nag-o-observe na kamasid kung paano tayo magbigay. Amen. Kasi maraming mga Kristiyano basta-basta na lamang magbigay kasi sabi nila hindi naman alam yan ni pastor. Tama, hindi alam ng pastor. Pero ang ating pagbibigay, mga kapatid, ngunit alam ng Diyos ang ating pagbibigay kasi every giving ay nakamasid ang Diyos. Amen. Kita niya ang ating pagbibigay. Wala tayong maitago sa Panginoon sa ating pagbibigay, mga kapatid. Hindi natin pwedeng ikubli ang ating pagbibigay sa Panginoon. Alam yan ng Diyos. Amen. Makita natin. Maraming mayaman na nagbibigay sa oras na ito. Nag-o-offering. Sabi rito ng Biblia, verse 41, thus Jesus sat over against the treasury and beheld how the people cast money into the treasury, and many that were rich cast in much. Mga kapatid, marami ang umattend ng service, maraming mayayaman na umattend ng service. What a great church ito. Amen. Oo. Sa ating simbahan, mahirap ka makahagilap ng mayaman dito, kapatid. Itong simbahan, kapatid, many that were rich cast in much. Aba, malaki ang kanilang ibinigay. May nagbigay siguro ng 100,000. Tapos na ang organization. May nagbigay ng 200,000, 300,000, 500,000. May nagbigay ng 1 million. Siguro doon, much. Hindi mabilang eh. Amen. May nagbigay siguro ng 1 million, 20 million, 50 million. Amen. Oo. Nakita ko yung isang kapatid, no? Nagbigay ng 50 million tithes pa lamang yan sa isang simbahan. Siguro napanood nyo ang kanyang mga vlog, no? Na ang kanyang tithes and offering 50 million. So, what a church. Amen. Kaya ang simbahan nila mayroong mayroong elevator, may escalator, may calculator. Pasensya kayo, ang calculator hindi pa ako nakasakay diyan. Ang elevator at escalator nakasakay na ko, pero hindi ko pa na-testing ang calculator kung pwede masakyan. Amen. Pero makita natin, kapatid, ibig sabihin, ang kanilang binigay, much, marami, malaki ang kanilang binibigay doon sa oras na yon. Ngunit in verse 42, we notice in verse 42, and there came certain poor widow. Certain, walang pangalan. Amen. Ibig sabihin, pag walang pangalan, baka ikaw yan ang nakalagay dyan. You are certain rich widow. Baka hindi ikaw ang poor widow, baka ikaw ay isang rich widow. And she threw into mites.
Amen? 2 mites. Anong 2 mites? Siguro mga 2 piso ang kanyang binigay. But God so impressed by her giving. Amen. No? Ang sabi dito, 2 mites which make a farthing. Aba, mga kapatid, nung hinulog ang kanyang offering na 2 peso, aba, tumunog pa. Ting, ting. Nagulat yung mga tao. Amen? Oo. Sa tunog ng 2 piso. Oo. Andoon na-impress ang Panginoon. Amen? At tinawag niya in verse 43, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, aba, mga kapatid, mga disipulo, nakita ninyo ang pagbibigay ng isang poor widow. Ha? Nagulat ang mga disciples. No? Sabi niya, iyan ang nagbigay, yung poor widow. Siya ang nagbigay ng malaki. Nagulat ang mga disipulo. Kasi alam niya, may mga mayaman doon, may mga politician doon na umattend ng service at alam niya, malaki ang kanilang bigay, mga kapatid. Sa oras na yon, nagbigay sila ng milyones doon, mga kapatid. Pero ang poor widow, 2 kusing ang binigay. Pero sabi ng Panginoon, Abba, iyan ang pinakamalaki na nagbigay. Nagdebate siguro ang mga disciples. Paano yan? Paano siya nagbigay? Mahirap nga yan. Magbigay pa yan. Oo. Pero sabi ng Panginoon, siya ang pinakahigit na nagbigay. Cast more in all that which cast into the treasury. Nagulat po ang mga disciples. Amen. Ang sabi niya in verse 44, for they had cast, pinaliwanag ng Panginoon, yung mga mayaman, ang binigay nila, ang mga mayaman ay mga abundance lamang. They gave in their abundance. Nagbigay sila ng bahagi lamang, hindi sila nagkaloob, mga kapatid. Nagbigay sila ng mga sobra-sobra lamang. Amen. But this poor widow cast in all that she had. Binigay niya ang lahat. Hindi siya nagbigay ng 10%. Hindi siya nagbigay ng 20%, 50%. She gave 100% in her giving. That's why God so impressed in her giving. 100%. Amen. All that she have. Hindi lang yan. Hindi lang yan, ha? Yung oras na yan. At ang sabi ng Panginoon, she gave all her living. All her living. Hindi lang yan, ha? All that she had, na ang mandala niya, kapatid, ay hindi lang kanyang binigay, doon ang offering. Ang lahat ng kanyang ari-arian or all her living, ang kanyang ikabubuhay na, siguro ibibili niya na ng pagkain yan, pangailangan niya, pangbayad na yan sa upa, pangbayad na yan sa kanyang mga hulugan, pero ibinigay niya sa Panginoon. She gave all her living. What amazing giving. That's why God so impressed. Amen? Oh. Kasi ang mayaman, ang binigay lang yung mga hindi na kailangan. Oo. Binigay nila ay hindi na mga kailangan. Mga sobra-sobra na lang ang ibinigay. Amen? No? Ay, ibigay mo nga yung long sleeve mo. Kasi kulay pink na yan. Dati pula yan. Bigay mo nga kay pastor yan. Nakupas na. Amen? Binigay niya. Oo. Yung dating pula, naging pink. Oo. Kaya, naging politician tuloy si pastor. Kulay pink. Mga kapatid, no? But this woman, she gave all her living. Lahat ng kanyang ikabubuhay ay wala siyang itinira, kapatid.
Oo. Siguro, maybe, pag uwi niya, lalakad na siya pauwi. Kasi wala naman tayo katulad ng ganito na ang bawat isa sa atin ay may sasakyan, may motor, may tricycle, may kotse, kapatid. Mayroon pang tayong jeepney ministry na magatid sa atin pauwi. Pero this widow woman, walang jeepney ministry. Siguro pag uwi niya, maglalakad na lamang siya, kapatid. What amazing giving of this poor widow. Amen. Oo. Kaya makita natin, no? She gave all her giving. Amen. Kaya marami na open sa simbahan pagdating sa giving. Lalo na sa Baptist. Amen. Kasi pag inilatag na ang offering, nandyan may listahan, tithes and offering. Tapos mayroong pasunod, love offering. May faith promise offering pa. May first fruit offering pa. May pastor's cares offering pa, may bills offering pa, may jeepney ministry offering, may children's offering. Pagkatapos ng dulo niyan, may etcetera pa. Tapos ng etcetera, may others pa. Ayun, nag-attend si kapatid first time, inilagyan niya lahat. Pag-uwi, open-ended. Walang natira. Ano ba yung mga Baptist na yan? Pambihira. Ubusin niya ang pera ko pag-uwi. Amen. Oh. Kaya, lagi nating sinasabi sa mga bisita, ang pagbibigay ay voluntary. But to our members, it is our privilege. Voluntary lang. Kasi baka pag-uwi mo, maubusan ka. Amen. Maglalakad ka. Pero huwag ka maglala. May sasakyan tayo. Ihatid ka. Libre. Amen. Oh. Kaya mga kapatid, no? Giving of the poor widow. Amen. Bakit naman nga ang Panginoon sa kanyang pagbibigay? Dito na po tayo sa point number 1. I hope matapos ko ito, kapatid. Point number 1 na. Bilis-bilisan ko lang. Bakit? Dito sabi rito. Dito pagkarating. Jesus sat against the treasury and beheld how the people cast the money in treasury. Many were rich, cast in much. In verse 42, tingnan nyo, notice, they came a certain poor widow. Poor widow. Na mga ang Panginoon sa poor widow. Dumating, may dala ng offering. Amen? Nakanda na ang kanyang offering sa simbahan. Amen? Ang sabi dyan, number 1, the poor widow. Number 1 point, she gave in poverty, not in prosperity. Amen. Habang inaaral ko, umiiyak ako, kapatid. Because this poor widow, she gave in poverty, not in prosperity. The rich man gave because of their prosperity. But this widow, what amazing giving she gave in poverty. Amen. Bagamat siya mahirap, hindi hadlang ang kahirapan para hindi siya makapagbigay sa Panginoon. Hindi niya ginawang dahilan na ako mahirap lang, kayo na lang magbibigay kasi kayo mayayaman. Ako wala, kayo meron, kayo na lang magbibigay. But this widow woman, she gave in poverty. Amen. Kasi maraming mga Kristiyano, hindi ako makapagbigay kasi mahirap lang ako. Wala akong permanenteng trabaho. Wala akong trabaho. Estudyante lang ako. Wala akong negosyo na katulad ninyo. But this woman, she gave in poverty, not in prosperity. Amen? Bakit kaya?
Kasi doon sa simbahan, may mayaman, may mahirap, may average, may mga negosyo, may mga trabaho, may mga walang trabaho, may mga tambay doon sa simbahan na yan, umaten, mga kapatid. Pero mga kapatid, makita natin, lahat sila nagbibigay sa offering because this woman, she knows that giving is for everybody. Ang giving ay hindi lang para pangmayaman, ang giving ay pang average lamang, ang giving ay hindi lamang para sa mga may trabaho, professional, may mga business. Ang giving ay hindi ang giving ay para sa lahat. Giving is for everybody. This poor widow, she knows that giving is for everybody. Amen. Kaya mga kapatid, most of the giver in the church are poor. Amen. Oo. May mga giver, sidecar driver lang, janitor lang, kapatid, naglalabandera, mga kapatid, karpintero. Pero mga kapatid, sila matapat na nagbibigay sa Panginoon. Why? Because there's no poor in giving, because giving is for everybody. Giving is for the rich people. Giving is for the poor people. Giving is for the average people. Giving is for working people, non-working people, because giving is for everybody, no matter ages, adult, women, men, children. Giving is for everybody. Amen. Maliwanag. Amen. Na ang pagbibigay ay para sa lahat. Amen. Kasi kung ang giving lang, pang mayaman lang, kawawa naman tayo, mga mahirap. Kung ang giving lang ay para sa mga trabaho, kawawa naman ang mga walang trabaho. Kawawa naman ang mga estudyante. Kawawa naman ang mga babies kasi wala silang trabaho. But giving is for everybody. In 2 Corinthians 6 verse 2. Amen? In 2 Corinthians 6 2. This widow woman, ay hindi. 1 Corinthians ba yan? 16. Sorry. Yan. Upon the first day of the week, Sunday, is our giving day. Ang sabi dyan, let every one of you lay by him in store. Let every one of you, everybody must give. Amen. 2 Corinthians 6:2. 1 Corinthians 6:2 pala. 1 Corinthians 6:2. 16 verse 2. Yan. 16 verse 2. Sabi rito, let every one of you lay by him. Ang bawat isa, kapatid, ay pwede magbigay. Everyone, everybody must give, kapatid. Amen. Si tatay may offering, si nanay may offering, mga anak may offering, si baby may offering, yung kasambahay may offering. Amen. Lahat, everybody must give, sabi ng Bible. Amen. Everybody, not by family, not by corporation, not by company, but everybody, let everyone. Ay, biro mo kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon.
Si tatay, iba yung offering. Si nanay, iba yung offering. Mga anak, iba ang offering. Si baby, iba ang offering. Yung ating mga katulong, iba ang kanyang offering. Mga kasambahay natin, yan, iba ang kanyang offering. Mga driver natin, iba ang kanyang offering. Mga tauhan natin sa opisina, iba ang kanyang offering. Let everybody, see this widow woman, she knows that giving is for everybody. Amen. And that is biblical giving. If that biblical giving, God will bless our giving. Amen. Giving is a privilege. Amen. Hindi po lahat ng tao nagbibigay. Kaya nga ang giving ay for members. Amen. Sabi natin, to our members, it's our privilege. Amen. Privilege. Why? Because our giving, we are giving to the Lord. You are not giving to the pastor, because if you are giving to the pastor will not bless you. But if you give it to the Lord will bless your giving. Amen. If you give right to God, God will bless you. Napapansin ko yung orasan parang hindi umalis. Tama ba yan? Baka hindi maalis, ha? Amen. Baka yung tingin, mga kapatid sa akin, ay kutsara tinidor na. Umalis ba? Tama? Okay. Parang hindi maalis, eh. Giving is privilege. If you give right, God will bless you. Giving is not how much we give. But the important thing is how we give. Amen. Paano natin ibinigay? Amen. Did you give right to God? Is your heart right with God? Kaya nga sabi ng Proverbs 4:23, the issue, keep thine heart. No, Proverbs 4:23, keep thine heart with all diligence, for out of it are the issue of life. Amen. Issue. Ang dahilan kung bakit tayo nagbibigay. Because of our heart. The issue of life depends on our heart. If our heart is right, our giving is right. That's why Solomon said in Proverbs chapter 23, verse 26, give, my son, give me thine heart. Proverbs 23, my son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. Kapatid, ang maganda, maayos ang ating puso sa pagbibigay. Pagtama ang puso natin sa pagbibigay, kapatid, katulad ng babaeng balong ito, mahirap na balo, dahil may tama siyang puso, tama ang kanyang pagbibigay, kapatid. She gave in poverty, not in prosperity. Amen? Kasi makikita nyo, she gave in poverty. Amen? Hindi niya nainintay para yumaman, para siya makapagbigay. Amen? Hindi niya nainintay na may trabaho siya para makapagbigay. Hindi siya inintay, tsaka na lang, pag dumating ang aking mga allowances, pagdating ang aking mga kapirahan. Pero, ano yan? She give in poverty. She give what is in thine hand. Binigay niya na. Amen? Hindi siya nangako nang wala pa
ang pinangako niya, yung hawak niyang 2 mites, ito na ang commitment ko para sa Panginoon. At lahat ng aking all her living, she give it to the Lord. Amen. She gave in poverty, not in prosperity. Number 2, verse 43. Nandiyan pa ba kayo? Amen. I hope you enjoy our message because giving is blessing. God will bless you if you learn the right principle of giving. And it is my joy as a pastor that you enjoy blessing through our messages that you heard and you learn and you apply. Amen. Matutuwa kayo sa verse 43. And he called him unto him disciples and said, that this poor widow has cast more in than all they had which have cast. She cast into the treasury. Amen. Oo. Number 2, she gave in treasury, not in grocery. Amen. Natutuwa kayo eh. Pero maraming Kristiyano, hindi nila binigay doon sa treasury ng Diyos. Ibinigay nila una sa grocery. Amen. Kaya mga kapatid, no? Ano yung treasury? The church. Amen. Sa Old Testament, storehouse. Many Christian, they gave in department store rather in storehouse. Amen? This woman, she gave in treasury. Amen? Bakit ko sinasabi yan? Kasi maraming Kristiyano, mali ang giving. Amen? Oo. Pag mayroong income, anong unahin? Grocery. Magkano ang bigas? Magkano ang kape? Magkano ang asukal? Suka, manok, isda, baboy. Sinulat lahat ang budget. Ang natira, 20 pesos. Negative. Pagdating ng offering, wala. Bakit? Mali ang giving. Mali ang priority. Ang inuna sa listahan ay ang grocery. Ang treasury ng Diyos, wala nang natira. This poor widow, she gave in treasury. Hindi po inuna ang grocery. Amen? No? Kaya mga kapatid, no? Ang prinsipyo ng Diyos, unahin mo ang treasury, not in grocery. Amen. Ihiwalay mo kaagad. Ano ang prinsipyo ng Diyos? Matthew 6:33. I-apply mo yan, ang Matthew 6:33. Amen. Ano dyan? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Iakyat ninyo ang verse 32. Kasi ang inuuna natin, yung ating mga pangailangan. Kaya hindi tayo makapagbigay kasi ang lahat, nililista natin ang lahat ng ating pangangailangan in verse 32. Ang verse 32. For what all these things to do the entire sick? For your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. Alam ng Diyos ang iyong budget, kapatid. Alam niya, kailangan mo ng bigas, kailangan mo ng gatas. Alam ng Diyos, kailangan mo ng, ano yan? Bigas, gatas, gas. Puro asin. Alam niya ng Diyos. Alam niya ng Diyos na yung budget mo kulang.
the Father knoweth that ye have need of all these things. Alam yan ng Diyos, kapatid. Kahit hindi mo yan ilista sa listahan ang mga grocery mo, alam yan ng Diyos. Because the Father knoweth that ye have need of all these things. Amen. Kaya tayo nag-worry kasi ang inyona nating listahan ay ang mga pangangailangan natin. Kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganito. Pagdating ng offering, wala na. Pero sabi ng Panginoon, may pangako siya, seek ye first. That's God's principle, kapatid. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Kaya mga kapatid, kung iunahin mo ang mga pangailangan natin, kapatid, magkakapusin tayo. Minus tayo, kapatid. Minus. Imbis na added, minus. Nagkakautang ka pa, negative pa, kapatid. Marami ka pang babayaran at marami ka pang darating na babayaran. Marami pang mga devourer na darating na hindi mo naman dapat bayaran. Darating ang babayaran mo, kapatid. Bakit? Huli ang Diyos, mali ang prinsipyo. Kasi ang prinsipyo ng pagbibigay ay unahin mo ang Diyos, kapatid, at ang mga bagay na pangailangan mo, alam niya ng Diyos, at anumang kulang yan, siya na ang magdadagdag. Bakit? Ang Diyos natin ay Diyos, kapatid, na may-ari ng lahat. He owns everything. In Psalm chapter 24, verse 1, He is creator. He can create something out of nothing to provide for you. The earth is of the Lord, and the fullness thereof, and the world that is dwell therein. Akin ang lahat ng bagay, tapos pangailangan mo. Amen? Hindi pa kayang ibigay. Tingnan natin sa Matthew 8:32. Ewan ko lang kanyan. Kung hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang anak, how much more? How much more? Tama ba yan? Sa Matthew 8, yan, 32, tama. Romans, he that spared not his own son, but delivered him up as all, he shall be not with him, also freely give us all things. Kung hindi pinagkait ng Diyos Ama sa langit, i-deliver, ibigay sa iyo ang ating Panginoong sa Kristo, how shall not with Him also freely give us all things? Sabi ng salita ng Diyos, kung kaya niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak para ikaw ay maligtas, how much more hindi niya kaya ibigay ang lahat ng bagay para sa iyo? Tapos mag-alala ka. Amen? Kaya worry ka, kaya hindi ka makapagbigay. Kasi nag-worry ka, naku, kulang ito. Kahit anong kwenta mo, mathematics mo, may square root ka pa, dinaan mo pa kung anong mga mathematics, laging kulang, kapatid. Mga kapatid, kahit anong gawin mo na mathematics dyan, kapatid, pag mali ang giving mo, mga kapatid, hindi ka pagpalain ng Diyos, kapatid. Amen. Mahihilo ka sa kakwenta, kalaging kapos, kapatid. Pero mga kapatid, pag ikaw ay magbigay sa Panginoon, unahin mo ang Diyos, naku po, mag-enjoy ka ng blessing. Unahin natin ang Diyos. Oo. Kasi pag mali ang pagbibigay natin, kakapusin ka. Lagi kang kulang. Lagi pa may utang. Oo. Kaya kapatid, tuparin natin ang ating mga commitment sa Panginoon. Oo. Oo. Yung iba dyan, pipirma, puro pirma na lamang. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon sa mga tapat na nagbibigay. Amen? Ang sabi naman, dalhin natin doon sa treasury. Sabi ng Panginoon, Malakay 3:10, bring the tithes into the storehouse. Amen? The Old Testament, storehouse. In New Testament, treasury. Amen. Number 3 na, number 3. Sana matapos natin. Number 3, in verse 43. Verse 43 pa rin.
And he called unto him his disciples. Verily, I say unto you. Sabi na Panginoon. Attention. Verily, I say unto you. Makinig kayo, mga disciples. Amen. Makinig kayo. Sabi na Panginoon. Na-amaze ang Panginoon sa giving ng poor widow. Bakit? Dito po, number 3 point. She gave to please God, not to please men. She gave to please God, not to please men. Nagbigay siya para purihin, luwalhatiin ang Diyos. Hindi siya nagbigay para ma-impress ang mga tao. Nagbigay siya para ma-impress ang Diyos. And she want to express his gratitude to God. Amen. Ganyan, kapatid. Oh, she gave to please God. Nagbigay siya sa Panginoon. Hindi siya pastor. Nagbigay siya sa Panginoon. Para ang Panginoon ay maluwalhati. Masiyahan ang Diyos. Amen. Kaya nga ang pagbibigay ay hindi tayo nagpapalakihan. Hindi rin tayo nagpapalitan. Oh. Nagbibigay tayo para sa Panginoon. Para ang Diyos ay maluwalhati sa ating pagbibigay. Kapatid, the question this morning, is God pleased in our giving? Pag tayo ba magbibigay, kapatid, nag-o-observe ang Diyos, siya ba ay matutuwa sa ating pagbibigay? Naluwalhati ba siya sa ating pagbibigay? Amen? Oo. Sa Genesis chapter 4, verse 4, huwag tayong magbigay katulad ng pagbibigay ni Cain. Si Abel nagbigay ng kanyang firstling. Nagbigay siya ng first fruit. Ang firstling kasi para sa mga alagang hayop. Ang first fruit, yan po ay sa mga ani, kapatid. First fruit. Kaya mayroon tayong first fruit. Why we give our first fruit? Because we want to please God. Amen. Hindi po tayo nagbibigay ng first fruit dahil mayroon tayong building project, mayroon tayong pangailangan sa simbahan. Nagbibigay po tayo to please our God. Amen. Yan po ang dahilan. Oh. Katulad ni Cain. Si Abel nagbigay. Natuwa ang Diyos. God respect Abel to his offering. Natuwa ang Diyos. Bakit? She pleased our God in His giving. Si Cain, makita natin, nalungkot ang Diyos. In verse 5. Unto Cain, his offering, he not respect, kapatid. Hindi tinanggap ng Diyos ang offering ni Cain. Nagalit ang Diyos, kapatid, sa offering ni Cain. Take note the word verse 5. Cain unto his offering. Hindi offerings. Offering. Amen. Offering. Isa. Kuripot ang kanyang pagbibigay. Hindi maalwan ang kanyang pagbibigay. Singular. Isa lang. May damage pa. May sira pa. Tira-tira. Yon ang binigay niya. Kapatid. Kaya mga kapatid, every giving, see to it. Our giving is to please God. Everything we do, see to it, we please God. Why we go soul winning? To please God. Why we sing to the choir? Because to please God. Why we attend services? Why we are here today? To please God, not to please men. Amen. Everything we do. Nagugas ka ng pinggan to please God. Matutuwa ang Diyos. Naglilinis ka, praise God. May naglinis ng auditorium na ito, kapatid. Kanina pa ng umaga, may naglinis doon sa kabila. Praise God. Sa naglinis na yan, alam ko ang kanyang ginawa. It is pleasing to God. Amen. Kaya mga kapatid, lahat po ng ginagawa natin,
para yan sa Panginoon. Hindi kayo nagtatrabaho para kanino man, para kay pastor. Kahit hindi kayo nakikita ng pastor, na nakikita kayo ng Diyos. And your labor is not in vain in the Lord. Amen. Oh, number 4 na, parang bilis. Oh, number 4. Oh, siya na lang to. Oh, madalawa na lang. Number 4. This for widow, give to mites. This rich people also give much. Amen. Much. But this widow, much din. Marami rin. Sabi ng Panginoon. She give all. Ibig sabihin, number 4, she give in equality, not in quantity. Amen. Not we give. Ang mayaman, maraming binigay. Pero malaki ang natira. The rich man gave in abundance, but this woman gave in poverty. Kaya nga she gave she gave in equality, not quantity. Amen. Tama ang kanyang pagbibigay. Yung mayaman, malaki, marami ang kanilang ibinigay, pero hindi tamang sukat. Pero ang babaeng ito, tama ang kanyang pagbibigay. She gave all that she had. Amen. Kaya not how much we give. The important thing is how we give, and our giving, see to it that our giving is equality. It means giving right to God. Tamang pagbibigay. Kaya ang tithes natin, equal giving. Pag may 1 million ka, 100,000 ang tithes. Ang 100 pesos, 1 peso, ang tithes equal, the same, 10%. Amen? Pare-parehas, pantay-pantay, kapatid. Ang sukat, 10%. Ang love offering, walang sukat. Kaya nga ang love ring, engagement ring, walang sukat. Ang faith, walang sukat. It depends upon your faith. That's our faith promise. Amen. Your first fruit, it depends upon your trusting God. Amen. So makita natin, the giving is equality, not quantity. Kaya huwag tayo basta-basta magbigay. Okay ito. Oh. Pero ang dapat, tama ang pagbibigay. God knows our giving. Pag hindi tama ang ating pagbibigay, hindi tayo pagpalain ng Panginoon. Amen. Kahit malaki pa yan, basta hindi tama ang pagbibigay. Hindi tama ang pagkikwenta ng pagbibigay. Naku po. Hindi tayo pagpalain ng Panginoon. Anong gagawin ng Diyos sa atin? Papaluin tayo ng Panginoon. Maraming devourer ang darating. Nag-aantay, kapatid. Nakakatakot. Mayroon tayong curse, kapatid. Instead na blessing, my curse. Amen? Kaya mga kapatid, God knows our giving. She gave equality. She gave right in giving. Tama ang kanyang pagbibigay. Biruin mo, ha? She gave 100% to God. She gave all. Amen. She gave all. Amen. Nakita yan ng Diyos, ang kanyang giving. Kaya na-impress ang Panginoon sa kanya. Mga kapatid, tandaan natin, huwag tayo basta-basta magbigay. See to it, tama ang ating pagbibigay. Kasi inoobserbahan ng Diyos ang ating pagbibigay. Kasi siya na rin ang magpapala sa atin. Amen. Bilang yan ng Diyos ang ating giving.
Matthew 10:30, even the very hairs of your head are numbered by God. Ay kung ang buhok mo nga, bilang ng Diyos. Yung offering mo pa kaya, nakapiranggot, kaya hindi pa kaya bilangin ng Diyos yan. Madali naman bilangin ng Diyos ang 1 million. Amen? Kasi 1 lang, tsaka M. Madaling basahin. Ay, ang mga buhok natin. Oo. Pero tayo, wala tayong pakailam sa mga buhok. Lalo ng mga babae, pag nagsuklay sa, wala na. Wala silang pakialam. Pero may pakialam ang Diyos. Maging sa ating giving, may pakialam ang Diyos. Bilang ng Diyos ang ating giving. Why? Because God is a God of numbers. Kaya may book of numbers. Kasi bilang niya. May book of numbers. God is concerned of numbers. Amen. Kaya huwag natin basta hindi naman alam ni Panginoon yan. Naintindihan mo. No. Numbers ang Diyos. Alam niya ang mga numbers. Amen. Okay. Kaya mga kapatid, see to it, our giving is equality. Right giving. Amen. Dito na sa number 5. Tama-tama na to. Number 5. Sa last verse. 44. For all did cast in abundance. But she of her one did cast in all she had, even all her living. Ito ang maganda. She gave her best, not less. Amen. Ibinigay niya, she gave all her best. Yan lang ang mayroon siya, ibinigay niya ang the best. Nakita ng Diyos yan na ang kanyang giving the best na. Bakit? All her living, all that she had, she gave. Kaya nakita ng Panginoon ang kanyang puso. She gave her best, not less. Hindi kulang-kulang ang kanyang pagbibigay. Binigay niya na ang the best para sa Panginoon. That's what giving ang nais ng Diyos sa atin. Give your best giving to the Lord. Ma-impress ang Diyos sa ating giving, kapatid. Because giving, isipin mo, she gave all that she had. Hindi siya nag-iisip, paano na lang bukas, paano na lang mamaya. Hindi siya nag-worry. She gave her best. Why? Bakit? Because she is trusting God. Her giving is the sign of trusting God. Amen. He never trusts his money. He trusts God. Amen. Who owns money. He trusts the blesser than the blessing. Kasi minsan, ang pagtiwala natin sa ating pera na hinahawakan, kapatid, hindi po dapat ganon. Magtiwala tayo doon sa Diyos, hindi sa pera. Doon tayo magtiwala sa may-ari ng pera. Haggai 2:8, silver is mine, gold is mine, saith the Lord. Boss, kanya ang pera. Doon ka dapat magtiwala sa gumawa ng pera, hindi sa pera. Kasabi ni Solomon, ang pera may pakpak katulad ng agila, lilipad anong oras at wala ka na maasahan. Doon ka sa Diyos, kapatid, magtiwala. Trust in the Lord with all thine heart and not thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path, kapatid. With all thine heart. Huwag ka magtiwala sa pera. Kaya hindi natin maibigay ang the best
giving to the Lord. Bakit? Nag-alala ka, nakatingin ka sa pera, doon ka tumingin sa Diyos na may-ari ng pera, may-ari ng lahat, the creator of everything, the God of impossible. Siya, doon ka titingin. Amen? Kaya nga giving. She gave her best because she is trusting God. Pangalawa, bakit siya nagbigay? Because she is thinking God. Papunta pa lang sa simbahan, sa templo, ang isip niya na, ito na ang ibibigay ko sa Panginoon. Excited na siya sa pagbigay ng Panginoon. Kaya pagdating niya sa simbahan, wala nang tanong-tanong. Hindi na siya nagtatanong, may preaching pa ba? Hindi, dumiretso na siya doon sa hulugan ng offering at kanyang hinulog at ang Diyos nakamasid. He thanked our God. If you give to the Lord, trust our God, thank our God. Isipin mo ang Diyos, ng Diyos natin, the omnipotent God, the provider of everything. Kapatid, niisip niya ang Diyos, nagtiwala sa Diyos na siya ang mag-provide ng lahat ng kanyang pangailangan. Ibigay ko ito lahat sa Panginoon, lahat, walang matira, at bahala na ang Diyos sa lahat ng aking pangailangan. She is trusting God. He believed God that God will provide all her needs. Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs. Amen. She trusts God rather than her gold and silver. Minsan, ang hawak nating silver and gold, doon tayo nakatingin. Kaya puro tayo worry. Doon ka magtiwala sa God, not in gold or silver. Amen? Kaya mga kapatid, kaya bakit siya nagbibigay? Not only she is trusting God, not only she is thinking God. Naisip niya ang Diyos palagi. And she want to thank the Lord. Gusto niya, kaya siya gusto magsimba pag Sunday kasi yan ay panahon ng thanksgiving to the Lord. At gusto niya magbigay sa Panginoon. Alam ba ang word na thanksgiving? Thanks and giving. Kaya magpasalamat siya, may pagbibigay. Kaya dala-dala niya ang kanyang offering. Inuhulog niya doon sa offering box bilang pasasalamat sa Panginoon. Amen? She gave her best, not less. Amen? Yan po. Kaya maliwanag, walang mahirap sa pagbibigay. No poor in giving. Huwag nating sabihin, tsaka na lang akong magbigay pag ako'y yumaman na, pag ako'y milyonaryo na, pag ako may trabaho na, pag ako may business na. Hindi ka makapagbigay, kapatid. Bakit? Ngayon na ang ibibigay mo. What is in thine hand today, yan na. Yung widow woman, yan na ang binigay niya. At natutuwa ang Diyos. The poor widow giving. Number 1, she gave in poverty, not in prosperity. Number 2, she gave in treasury, not in grocery. Number 3, she gave to please God, not to please men. And number 4, she gave the quality, she gave in equality, not in quantity. Number 5, she gave her best, not less. Huwag kang magbigay ng less. Best. Huwag kang magbigay ng kulang-kulang. Alanganin. Best na. Katulad ng widow woman. Amen. I hope you learned something this morning. The principle of the poor widow giving that God so much impressed. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, thank you God for great message this morning. It's all about the poor giving, the poor widow giving, which the Lord impressed. Habang tinutugtog ang awit paanyaya, if the message is very clear, if you want to be blessed by God
in the area of giving. Apply the principle of this poor widow giving, which the Lord so very impressed. God is pleased in her giving because she gave her best to the Lord. Wala siyang naitira, binigay niya ang lahat sa Diyos at pinagkatiwala niya na ang lahat ng kanyang pangangailangan. Iniisip niya ang Diyos na kaya ng Diyos i-provide. Diyos na ang magdugtong ng kanyang pangangailangan. At gusto niya magpasalamat sa Diyos. Kaya siya ibinigay niya ang lahat na mayroon siya at lahat ng kanyang kabuhayan, all her living, she gave it to the Lord. Bakit? She is trusting God. She is thanking God. She is thanking to the Lord for what God had done for her, na siya ay naligtas, nakilala sa Panginoon. Sige po, if the Lord speak to you through this meeting, why not come in the altar and apply a kind of poor widow giving, and God will bless you in abundance. She gave in poverty, not in her prosperity, not in her abundance. The rich man give in prosperity, in out of abundance, but this widow woman, she gave in her poverty. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Kausapin natin ang Panginoon. Meron kang pangailangan? Trust God. Give what belongs to God. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Dakilang Diyos sa sa langit, thank you God for your great message this morning. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts, O God. Salamat, O Diyos, the great example of this poor widow, her principle, O God, in the area of giving, that which the Lord so impressed. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na pinalala sa amin, Panginoon, na magbigay kami ng the best para sa iyo, Panginoon. Magtiwala kami, isipin namin kayo at pasalamatan namin kayo, Panginoon. Thank you, God. I bring back all the glory and honor to the name of God, and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord. I hope you learned something this morning. Amen. Pasensya na po kayo dahil na-emotional ako. Alright, salamat sa Panginoon. I hope you enjoy our service today. Amen. Dadako na po tayo sa ating offering. At mayroon din tayong commitment. Kausapin nyo na lang. Ay, ano ba? Ito. Nag-gift. Bago tayo mag-offering, paliwanag ko muna. Mayroon tayong commitment before March 17, no? Pag-pray nyo muna, kung ano.
Kung hindi pa kayo ready, pag-pray nyo muna. Siyempre, ako mauna, ano, na ano. Pagkatapos na lang ng, ano, ng, baka kayo mo hanapin nyo lang mga commitment. Gusto nyo by family or by individual, okay lang, no? Nasa inyo po yun, no? Okay. Nandito na po, isulat nyo lang mga commitment natin. Mamaya na lang ito. Diyan na lang yan sa likod. No? Alright. Dadako po tayo sa ating offering. Yung commitment, hindi naman ngayon yan, ibigay nyo lang before March 17. Before March 17, no? Yung mga nakapagbigay na, kung gusto nyo dagdagan, i-ano nyo lang dyan, no? Sulat na lang. Yan. Alright, salamat sa Panginoon at pag-pray po natin ating offering sa Panginoon. Let us give our best to the Lord through our tithes and offering. Tawagin na po natin ating Tayo po ay manalangin para sa ating pagkaloob. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat this morning, Panginoon, sa another na privilege, Panginoon, na kami po ay makapanambahan sa inyo, Panginoon. Biyaya lang po ito, Panginoon, na kung saan kami ay nagkakaisa, nagsama-sama, Panginoon, upang makarinig ng inyong mga salita, Panginoon. Panginoon, salamat po sa mensahe, Panginoon. Tinuruan niyo po kami, Panginoon, ng tamang pagbibigay. Tinuruan niyo po, give us, Panginoon, na faith, Panginoon, sa aming pagbibigay, Panginoon. Salamat po sa mensahe, sa karakter ng widow woman, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na kami pong lahat, Panginoon, ay matuto po kaming magbigay ng tama, Panginoon. At we pray, Panginoon, na i-bless niyo po ang bawat isa, Panginoon, na magbibigay sa aming mga kapatiran. I-bless niyo po ang gawain, Panginoon, sa simbahang ito, Panginoon. I pray, Panginoon, sa aming kaming na organization, Panginoon, sa church namin, Panginoon. We pray, O God, na gamitin niyo po ang bawat isa, Panginoon. At we know, O God, na hindi to sa amount, Panginoon, kundi sa puso, Panginoon, sa aming pagbibigay. Salamat po ng marami. Salamat sa privilege na kami rin ay makapagbigay, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Salamat po sa kaligtasan na ibinigay po sa amin. At kami po, Panginoon, ay humihingi ng tawad po sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon, laban po sa inyo. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. God bless us again.
lugar, dyan sa TV, yan ang lugar na pagdausan natin. Yan. Amen. Yan po ang binyo ng ating event sa March 17. Malaki po yan kasi po yung 250 attendance. Kaya yun po mga kapatid, panalangin natin. Okay, salamat sa Panginoon. At mamaya nga po pala, mayroon tayong couples sa mga couples ito. Hindi tayo nag-celebrate ng Valentine's. Couples lang, fellowship. Sa mga couples mamaya, 3:30. Punta kayo rito, we have couples fellowship. At mayroon tayong merienda, ay sponsor po ni Nanay Biring. Nanay Biring, no? Sponsor Nanay Biring. Sabi ni Nanay Biring, di ko alam yan, At least alam na ni Nanay Biring. Salamat pala, sino nagdala ng puto? Sino nagdala? Ay si Ma'am Jemsy. Salamat Ma'am Jemsy. Salamat din sa saging. Sino nagdala? Si Ma'am Rose. Salamat po. Sa mga magdala pa. Joke lang yun. Okay, salamat sa Diyos. Amen. What a great Sunday today. Amen. Sige, mamaya dito tayo, mga couples. Pag-usapan natin mga bagay-bagay. Kung mayroon kayong mga katanungan, tanong natin kay Dr. Love mamaya. Amen. Okay, salamat po. Tayo mawit. I hope you enjoy our service today sa mga couples. If you want to attend mamaya sa fellowship, kahit wala ang inyong mga husband, attend lang kayo.